Merong bagong loan app na naman po na mada-download po natin sa Google Play Store at sinubukan ko po siya agad. At di ko naman nakalain, Day, na marireceive ko pa talaga siya agad-agad. As in real time po yung disbursement niya. Makakautang talaga ng legit. Well, itong loan app po na ito is instant loan offer po talaga yung binibigay niya. No income proof needed. Everybody can apply. Well, ang tinutukoy ko po ay si Vista Peso Loan App. So, hindi siya familiar kasi bagong-bago nga lang po itong loan app na ito na na-release lang siya this August 2026. So, talaga naman, kahit kabago-bago niya pa lang, talaga namang nakakautang talaga dito at napakadali nga lang mangutang. Pero ang tanong dito, okay ba yung kanyang interest rate, yung loan details niya, and etc. So, lahat na kailangan niyong malaman dito, isi-share ko sa inyo sa video na ito. Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang po, I'm not a financial and loan expert and this video po is not sponsored. This is just based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito ha, kundi para mabigyan ko po kayo ng tamang expectation dahil bago nga lang din po itong loan app na ito. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Well, back to this bagong loan app. And from the moment ka po na nakita ko siya, una ko pong kita sa kanya, no? So, nakita ko na may mga 85 reviews na siya, pero wala pa siyang downloads. Ito kasi yung ads niya. So, sabi ko, loan app talaga ito kasi meron po siyang loan details, loan amount, repayment. So, hindi ko agad-agad po siya din-download or sinubukan the time. Then, few days, nakita ko na naman to. Sabi ko nga, ito yung pending ko, hindi ko siya na-try. So, nung binuksan ko po siya ulit, meron na agad siyang 1,000 reviews. Ang dami nang sumubok. Wala na guys, sabi niya dito, under na po siya kay SHRI or Sri Go Bind Lending and Trading Corporation. Tinignan ko agad siya sa SEC website and there is a list of recorded online lending platform kasi ito ay loan app, dapat nandun siya. Unfortunately, hindi siya nakalist doon. As of the moment, wala siya doon. Well, anyways po no, in-install at din-download ko pa din po yung app. So, ang bubungad po sa atin dito is the privacy policy and the data usage po. Permission po ito na kailangan ko rin i-accept kasi wala naman akong choice. So, anyways, after po nito, we need to input our mobile phone number na pang-register natin sa app. And then, antayin po natin na padalhan po tayo ng OTP or verification code po to proceed. Ang nagulat naman ako, si XL Cash yung nagpadala ng code. That is followed by El Peso. Dalawa sila nagpadala sa akin ng OTP or code. Nakakaloka naman ito. Anyways, parehas lang naman sila ng binibigay na code. So, yun din lang yung in-enter ko. So, sabi niya po niya dito, nagpapautang daw siya up to 100,000 pesos, Day. Ganun siya kalala. Well, ito po ha, hindi naman siya guaranteed na ito talaga yung ipapautang sa atin. Pero ito po ay subject for evaluation po ito. So, dito guys, bago po tayo ma-approve, kailangan po natin fill upan po yung ating personal information here. Well, under ng personal information is tinatanong din tayo about our current loan po kung may overdue daw po tayo. Sinabi ko lang dyan mga 000 lang. Fill upan din natin yung ibang details po about our personal info and then sa baba po is the contact information po. Nanghihingi po sila ng email. And then after po nyan is the work information. So dito guys, don't worry, hindi siya nanghihingi ng kahit anong income proof. Kasi po under po ng industry guys, ang pinili ko nga lang dyan is others lang and then after nyan, finilapan ko pa din yung ibang details ito na kinakailangan nila. Well, after po nito is the contact information or the character references po ito and tatlo po yung hinihingi nila dito and magdadirect po siya sa ating phone book list kaya if ever, ready na rin natin yan. And then after po nito is the identification po or the ID information. Ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. So, isa lang naman po yung kailangan po natin dyan i-provide and then pipicturean din po natin yan right away. So, kapag napicturean po natin yan, lalabas po yung ating ID details like our full name, ID number, birthday, gender. So, after po niyan is the withdrawal account na po or the disbursement method na po ito. So, pipili po tayo either e-wallet or bank account. And as usual po, ang pinili ko po ay e-wallet po at si GCash lang din po. So, after po nito, meron siyang 5 seconds countdown. And then, agad-agad po, meron po tayo agad instant loan offer po of 4,000 pesos. Yes po. Ito po yung pinaka parang pangbungad offer nila sa mga first timer. I don't know sa iba if magkano sa iba. Pero sa akin po, I can loan from 1,000 up to 4,000 pesos. And then guess what guys, no? Alam nyo ba na very familiar sa akin yung ganitong format kasi na itry ko na siya before. Yung ganitong format ng loan details ha. Kasi dito guys, so meron akong 3 terms and then meron din akong choice of 4 terms to pay. Pero usually kasi ang pinipili ko yung pinaka-short term lang. So dito lang tayo sa 3 terms. So kung makikita nyo naman dyan, 7 times 3 terms. So ibig sabihin po niyan, every 7 days po yung aking repayment po dito. So from the moment that I'm trying this loan app, ang first
first repayment ko is within 7 days. And then, ang pinaka-interval niya is 7 days ulit. So, lumalabas po dito sa 3 terms ko na 14 days to pay po siya. So, bakit 14 days? Kasi itong pang third period ko po is mag-wave lang naman yan siya kapag on time daw po tayong magbayad. So, piso lang naman yan. So, huwag na nating intindihin. Well, anyways po, no, nakikita niyo po ba yung mga figures? So, sa first tsaka second period, parehas ang ating babayaran is 2,399. Kinumpute ko po siya. So, 4,000 lang kasi yung ating loan offer dito. And then, lumalabas kasi sa 14 days ha, ang babayaran natin is 4,798 pesos. So, clearly, 798 pesos po yung kanyang interest po sa atin at lumalabas po yun na nasa 19.95% for 14 days to pay po yun. Pero ang tanong dito, buo ba natin siyang matatanggap? Kasi ito na naman tayo hindi na naman siya transparent po kung magkano na lang po yung ma-receive natin na amount. So, wala siyang nakalagay dito. Dito rin kasi sa loan agreement niya, parang sample computation lang po siya. Wala talagang declaration yung net proceeds po natin So, ito na nga, para malaman natin kung magkano na lang ba yung ma-receive natin, sinubukan ko po siya. Pero binaba ko po yung aking loan amount sa 1,000 pesos lang kasi may choice naman ako ibaba siya kasi susubukan ko lang naman. So, sa 1,000 pesos po, ganun pa din naman, no? Every 7 days, 14 days to pay. Then, every repayment, 600 yung babayaran ko. So, lumalabas po na 1,200 yung total nun na ibabalik ko. 1,000 lang yung loan amount ko. So, 200 pesos yung kita nila sa atin na lumalabas po na nasa 20% of my loan amount po. Sa 1,000 pesos yun yung interest rate niya. So, sinabit ko po yung aking application and then, this is followed by my selfie-verification or selfie-selfie lang tayo dyan. Kailangan nila yan. And then, nasubmit na po agad-agad. Nakalagay dito, depositing na daw. And then, guys, so makikita niyo po dyan, na-receive ko rin siya agad sa GCash account. At malinaw na malinaw sa atin, nasa 1,000 pesos na niloan ko, 750 na lang po yung na-receive ko. So, hindi po siya buong matatanggap. So, lumalabas po na 250 pesos po yung binabawas nila. Maaaring processing fee or service fee nila yon. At lumalabas yun na nasa 25% of my loan amount yon. Nakakaloka, diba? So, itong 25% po na kinukuha nila, i-plus natin yun kanina sa interest rate nila sa atin. Kasi diba may interest rate sila sa atin na worth 20%, diba? So, 25% na service fee or processing fee plus interest rate po na 20% sa 1,000 pesos, 45% po yung kabuuang kita nila sa atin or pinaka-effective interest rate nila sa atin for that particular 14 days to pay. Nakakaloka yon, hindi siya nakaka-legit, dai. Buti na lang, 1,000 lang yung kinuha ko, no? Kasi kapag 4,000 yung kinuha ko, 1,000 yung ibabawas nila nun. So, 3,000 na lang yung ma-receive ko. Good choice talaga na binabaan ko yung aking loan amount kasi sinubukan ko lang naman siya para may idea po kayo. So, kung ako yung tatanungin nyo, kahit pa nakakautang dito, hindi ko po siya mararecommend. First, because hindi siya transparent. Nakita nyo naman, walang nakadeclare kung magkano yung ma-receive na lang natin. So, nagulat na lang ako na yun na lang din pala yung ma-receive ko. Second, mataas yung interest rate. Aabot siya ng up to 45% of that 14 days to pay. And then yun nga, no, very short-term period lang po siya. Every 7 days yung repayment niya. So, ang maganda lang dito talaga namang nakakautang. Pero I find it lugi ako Parang hindi siya nakakatulong talaga actually. Kasi nga po, okay lang sana kung buong matatanggap Lulunukin ko na lang sana yung napakalaking interest rate Pero hindi, doon palang lugi na tayo Kaya if I were you guys, pag-isipan niyo pong mabuti ha. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. Ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click niyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!